Si Arya ay napakadirekta at ipinahayag ang kanyang sarili ng walang pag-aalinlangan. Mabilis ang kanyang mga kilos na walang nakapigil sa kanya. Isang boses ang biglang dumating mula sa karamihan na nagtatanong, ano ang ibig mong sabihin sa hinaharap? Miss Arya, nakapagdesisyon ka na bang bumalik? Ang lugar kung saan naroon ang mga reporter, hindi ganoon kalaki. Sa katunayan, maraming tao sa industriya ang makikilala ang kanyang boses. Bakit nandito ang reporter ng StarArm? Exclusive subsidiary sila ng Dahua Entertainment, international celebrities lang ang interview nila. Sino ba itong Arya? Mabilis, kumuha ng higit pang mga larawan. Tiyak na magiging headline ito ngayon. Ilang sandali na ang nakalipas mula ng kailangang harapin ni Arya, ang napakaraming reporter. Nanatili siyang kalmado at sinabi ang lahat ng kailangan niyang sabihin. Aakuhin ko ang responsibilidad sa lahat ng ginawa at sinabi ko ngayon. Hindi ko bibigwin ang sinuman sa aking mga tagahanga. Para sagutin ang tanong mo. From today onwards, I am officially stating to come back and return to showbiz. Sana maihatid ko ang trabaho ko sa lahat para makita. Nang matapos si Arya, tumalikod siya at naglakad palayo. Ang lugar kung saan naroroon ang mga reporter ay naging lubhang awkward. Nagdilim ang ekspresyon ni Daniel. Galit na galit ang lahat ng mga direktor na naroroon. Talagang naglakas loob si Arya na gamitin ang kanilang shooting area bilang kanyang press conference at inihayag sa publiko na ang kanilang mga produkto ay mas mababa. Director Parker, ganito ba ang ginagawa mo? Hindi pa tapos ang usapin. Una nilang binalak na samantalahin ang kasikatan ni Arya upang makakita ng malaking dami ng mga produkto. Ngayon, ang anunsyo ni Arya ay tiyak na magdadala sa kanila ng problema. Hiyang-hiya si Daniel. Nais niyang mapunit si Arya. Inilabas niya ang kanyang telepono at naipost ang segment mula sa simula nang lumabas siya sa kanyang mga anunsyo na ginawa niya nang hindi nagpapakilala sa internet. Sa loob ng ilang minuto, naging mainit na paksa ang segment at umiikot ang mga talakayan. Wow! Napakagaling ni Arya. Ilang celebrity na ba talaga ang mailakas ng loob na magsabi ng totoo ngayon? Yung Kihi. Ese. O ng Brilliant Entertainment, paano niya pakikitunguhan ang ex-fiance niya ng ganito? Hindi siya maituturing na tao. Dapat nating i-boycott ang iba pang mga celebrity sa ilalim ng Brilliant Entertainment at suportahan lamang si Arya. Kung ang lahat ng mga celebrity ay may positibong enerhiya, ang mga kabataan ay hindi bulag na sumusunod sa kanila. Napakaganda at kahanga-hanga si Arya. Siguradong magiging fan niya ako. Panoorin ko ang bawat palabas at pelikulang pinapasukan niya. Ang barrage online ay pawang mga papuri at papuri kay Arya. Galit na sumakay si Caroline sa kotse ng kumpanya at tinawagan si Daniel, ano pa ba ang kailangan mong pasanin? Bilisan mo at ilabas mo na siya. Kung magpapatuloy pa siya, mapapahamak tayong dalawa. Si Daniel ay nagplano na paalisin siya doon at hindi na kailangan na paalalahanan siya ni Caroline. Dahil sa pagkabansot ni Arya, tuluyan nang bumagsak ang reputasyon niya at ng Brilliant Entertainment. Baka nasaktan din niya ang mga direktor at kasuhan. Iniugnay niya ang lahat sa kakayahan ni Arya na magdala ng sama ng loob. Masyado ka nang lumayo. Sa tingin mo makakabalik ka sa showbiz ng ilang pangungusap. Don't forget, you are still under contract with me. Kung wala ang pahintulot ko, hindi ka makakagawa ng anumang proyekto. Si Daniel na may galit sa mga mata ay hinabol si Arya. Pagkatapos ay maghintay tayo at tingnan. Sabi ni Arya sa kalmadong ekspresyon. Magbabayad ka ng husto sa ginawa mo ngayon. Kahit na hindi mo linisin ang pangalan ni Caroline, mayroon pa rin akong mga paraan upang siya ay maging pinakamahusay na aktres. Kapag nangyari iyon, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Ngayon bumalik ka doon at humingi ng tawad sa kanila. Habang sinisigawan ni Daniel si Arya, biglang itinulak ng reporter ng StarArm ang mikropono sa harapan niya. Director Daniel, totoo ba ang sinabi ni Arya? Napag-usapan na ba ang susunod niyang pelikula? Pagtingin sa reporter na biglang sumulpot sa harapan niya, binitawan na ni Daniel ang kamay ni Arya. Nanguna si Arya bago pa makapagsalita si Daniel. Nasa planning process pa lang pero ayaw ni Direk Daniel na i-public agad sa publiko ang pagbabalik ko.
Tulad ng alam mo, kamakailan lang, may ilang maliliit na problema sa pribadong buhay ni Director Daniel. Wala ako sa posisyon para magsabi pa. Pero I would like everyone to understand na kahit na under contract ako sa Brilliant Entertainment, may sarili akong special assistant at manager. Gayon din, ang aking paglalakbay at mga aktibidad ay ginagawa sa pamamagitan ng aking sariling alinsunod, kung hindi, ito ay salungat sa aking kontrata sa kumpanya. Sa ilang pangungusap na iyon, malinaw at masinsinan, ay parang kutsilyong inilagay sa lalamunan ni Daniel. Wala siyang masabi. Kung tinanggihan niya ito, hindi ba niya kinukumpirma sa publiko na siya ay nag-ielo kay Arya para sa kapakanan ni Caroline? Bakit ang aggressive ni Arya ngayon? Hindi kaya niya kayang bitawan ang nakaraan nilang relasyon kaya nagtagal siya? Ganun dapat. Napaisip si Daniel sa kanyang puso. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ano ang gusto niya sa kanya? Anyway, kasama na niya si Caroline. Kahit anong gawin ni Arya, hinding-hindi siya makikipagkasundo dito. Pinigilan ng mga reporter si Daniel. Gusto nilang malaman ang tungkol sa relasyon nila ni Caroline. Nang makita ang eksena, tinawag ng mga direktor ang mga security guard at pinalibutan si Arya. Hindi nila papakawalan si Arya ng ganoon kadali. Tinanggap na ng kumpanya mo ang pera natin, ayos lang kung ayaw mong ituloy ang advertisement. Ang kailangan mo lang gawin ay doblehin ang deposito at penalty fee. Gayon din, bigyan kami ng pampublikong paghingi ng tawad. Para sabihing mas mababa ang aming produkto, mayroon ka bang anumang patunay? Anong uri ng problema ang maaaring idulot ng isang retiradong celebrity? Sa pagmamasid sa mga security guard na nakapalibot kay Arya, hindi man lang nag-isip sina Luna at Julia at nagmamadaling protektahan si Arya. Para naman sa iba pang empleyado ng Brilliant Entertainment at iba pang staff, lahat sila ay nakablock sa labas. Nagkatinginan ang direktor, na puno ng hubad na pagnanasa ang mga ekspresyon nila, may oras pa para magbago ang isip mo, pwede kang magpalit at kumuha ng ilang malalaking sexy na litrato. Maaari kaming magpanggap na walang nangyari at hindi ka namin kakailanganing ibalik ang pera. Itinuturing itong espesyal na pangangalaga kay Arya. Nang matapos siyang magsalita ay tumunog ang phone niya. Ano? Hindi kami okay, sige, gagawin ko agad, sorry. Nanginginig siya sa kaibinaba ang telepono. Namutla siya nang tumingin kay Arya, parang nakakita ng multo. Mabilis niyang sinabi, kalimutan mo na lang. Sabihin na nating malas natin ito. Tara na. Hindi maintindihan ni Luna ang ibig niyang sabihin. Pinaalis ni Daniel ang reporter ng Star Arm at lumapit sa direktor. Direktor, nagkamali kami sa bagay na ito. Maaari tayong makipag-ayos, tingnan mo di. Makipag-ayos? Alam mo ba kung sino ang tumawag sa akin? Malaking bagay ang backer ng babaeng ito. We will drop the matter with her, but as for the penalty for breaking the contract, it will be high. Kakailanganin mong bayaran ang mga pinsala, bawat sentimo. Ang swerte nila ay talagang masama, ngunit sa pag-iisip ay makakasakit sa Dahwa Group. Sino ang maaaring magkaroon ng napakahusay na kakayahan na sa isang tawag sa telepono ay makapagpapatigil sa kabilang partido sa anumang ginagawa nila? Si Coniluna kay Arya, si Mr. Jones mo kaya? Hindi sumagot si Arya, ngunit nanatili sa kanyang tingin ang sagot. Ganon na ba kalaki ang pagkaspoil sa kanya ng lalaking iyon? Bukod kay Alan Jones, walang makakatulong sa kanya ng ganito. Hindi niya napagtanto na ang lalaki ay maaaring maging epektibo sa pagtulong sa kanya at agad na lutasin ang kanyang suliranin. Ang mga direktor ay hindi nagpatuloy sa paggawa ng mga bagay na mahirap para kay Arya, sa halip ay pinuntirya nila si Daniel. Ang deposito ay binayaran niya sa Brilliant Entertainment at walang kinalaman kay Arya. At kaya natapos ang panayam ng mga mamamahayag. Ang pinakakapanapanabik na bahagi ay ang buong talumpati ni Arya na naipost sa internet. Ang kanyang kagandahan at katatagan ay nanalo ng isang koro ng mga papuri. Sa sasakyan, mabilis na niyakap ni Luna si Arya habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi, sa wakas dumating na ang araw na ito. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Arya, ang dami mong pinagtiisan. Siya lamang ang nakakaalam kung gaano karaming paghihirap ang dinanas ni Arya sa daan, kung gaano karaming mga mapagkunwari na tingin at lahat ng mga hinaing. Maaga o huli, ang hamak na tulad ni Daniel ay makakatanggap ng kanyang kabayaran.
Mula sa sideline, sa sandaling narinig niya si Arya na nag-aanunsyo ng kanyang pagbabalik, naluluha na si Luna. Naniniwala siyang tiyak na maibabalik ni Arya ang kanyang posisyon sa tuktok nito. Kailangan mong gumawa ng mas mahusay kaysa sa dati, ang mga hamak na iyon ay galit na galit. I bet Caroline is definitely acting all coquettish with Daniel and having him to threaten you with the contract. Tumango si Julia bilang pagsang-ayon. Ayon sa ugali ni Caroline, tiyak na isang posibilidad iyon. Gayunpaman, ang aming royal flush ay hindi pa nabubunyag. Napangiti si Arya. Tara, alis na tayo. Nagugutom na ako. Maghanap tayo ng magandang lugar at kumain ng masarap. Ngunit bago iyon, mabilis siyang nagpadala ng mensahe sa kanyang Mr. Jones, the problem solved. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay mabilis siyang sumagot, nakita ko na ang video. Ang ganda mo. Sa pagtingin sa screen, naisip niya ang gwapong mukha nito at ang mga halik na pinagsaluhan nila kagabi. Arya, ano ang nasa isip mo? Napansin ni Luna ang pagbabago sa kapaligiran at tinulak si Arya, gamit ang kanyang siko, na sininyasan ng kanyang mga mata si Julia. Bagamat naging maayos ang mga bagay hanggang sa puntong ito, hindi pa rin sila ganap na kampante kay Julia. Siya ay ipinadala ni Caroline upang subaybayan si Arya, pagkatapos ng lahat. Hanggang hindi nila nakumpirma ang kanyang katapatan, hindi nila pababayaan ang kanilang pagbabantay. Naintindihan ni Arya at itinago ang kanyang telepono. Bumalik na ba si Daniel sa kumpanya? Tumango si Julia, naabutan din ng mga direktor si Daniel at pinagbabayad siya ng pera. Sinabi rin nila na ang bagay na ito ay nakaapekto sa reputasyon ng kanilang kumpanya at kung ang Brilliant Entertainment ay tumanggi na humingi ng tawad sa publiko, gagawa sila ng legal na aksyon at kakasuhan sila. Pinikit ni Arya ang kanyang mga mata. Hindi naman talaga nila kakasuhan ang Brilliant Entertainment. Hindi naman masyadong nagdulot ng pinsala kay Daniel ang insidente. Ano ang susunod niyang gagawin? Ang mga balita online ay pawang mga sumpa sa Brilliant Entertainment. Anong uri ng basurang kumpanya ang nagpipilit sa kanilang mga artista na ibenta ang kanilang mga katawan? Arya, kailangan mong magtiyaga. Laging nasa iyo ang aming suporta. Hindi na ako makapaghintay sa araw na umalis si Arya sa Brilliant Entertainment. Ang kanyang kinabukasan ay masisira ng isang masamang kumpanya. Sa itaas na palapag ng Brilliant Entertainment. Huminga ng malalim si Daniel at tinuro ang pinto, "Get lost, get out of the building." Sinasabi ko sa iyo ngayon, Director Hall, wala kang matatanggap na isang sentimo mula sa akin. Ayos lang, kung gusto mo akong kasuhan pero iko-countersue ko ang kumpanya mo sa pagkakaroon ng produkto na wala at niloloko ang publiko. Maaari lamang niyang gamitin ang piraso ng impormasyong ito para protektahan ang mga interes ng kumpanya. Kung hindi, kung malalaman ng publiko na sinadya nilang saktan si Arya, kung gayon ang sitwasyon ay magiging napakalubha, lalo na pagkatapos ng insidente ngayon na nagawa nilang iligtas, ay tuluyang babagsak. Umalis ang direktor na may madilim na ekspresyon, lumagpas si Caroline na sumugod. Napakamatalas ni Caroline. Naramdaman niyang masama ang pakiramdam ni Daniel, kaya hindi na siya kumibo pagpasok niya sa opisina. Tahimik niyang nilock ang pinto, umupo na may dalang-dalawang baso ng tubig. Bakit ka nandito? Sinulyapan siya ni Daniel at umupo sa sofa, di ba sabi ko sa'yo alagaan mo sarili mo habang buntis ka? Palibhasa ay masama ang loob, ang huling bagay na gusto niya ay si Caroline ang magdulot sa kanya ng mas maraming problema. Nag-alala ako sa iyo ang pag-atras ni Arya sa huling minuto at paninirang puri sa kumpanya. She didn't care about your past feelings, you must be disappointed. Umiti siya at niyakap si Daniel. Bumuntong hininga siya at sinabing, hindi ko akalain na ganito pala kalupit si Arya. Siya ay ganap na sumalungat sa aking mga salita. Hindi pa siya naging ganito. Naging masama na ba ako sa kanya? Kumunot ang noo ni Daniel habang inaalala ang sinabi ni Arya ngayon. Hindi mo kasalanan. Matagal nang gustong bumalik ni Arya at sinamantala ang pagkakataong ito para kumilos. Mas alam mo kahit kanino kung gaano kahusay ang kanyang pag-arte. Sinadya niyang itago ang sarili na maging biktima para makuha ang simpatya ng publiko. Isipin mo kung gaano kapayapa ang iyong relasyon sa paglipas ng mga taon. Paano naging kasalanan mo ang Breakup? Anyway, hindi naman kasi kayo nag-asawa, kaya hindi mo kailangang madamay pa sa kanya. Tumango si Daniel.
Sinamantala ni Caroline ang pagkakataon at idinagdag, sa ngayon, dahil ang lahat ay nakatutok sa mga galaw ni Arya, ito ang magiging pinakamagandang oras para gawin natin ang ating paglipat. Ang kumpanya ay maaaring mag-issue ng isang pahayag na si Arya ay nagplano ng lahat ng ito upang makabalik. Nagpapanggap na tinatanggap ang patalastas, pagkatapos ay tinatanggihan ito sa huling minuto. Ito ay isa ng paglabag sa kontrata, sa makatuwid, hahabulin siya ng kumpanya para sa legal na responsibilidad. Gusto mo ba talagang gawin natin ito? Hindi na nakayanan ni Daniel. Kung tutuusin, hindi pa rin nareresolba ang insidente sa kanyang harapan. Kung ang kanyang reputasyon ay hindi na dungisan ni Arya, hindi siya magkakaroon. Concern ka pa rin ba sa past relationship niyo? Ang ginawa ni Arya ngayon ay halatang wala na siyang pakialam sa iyo. Daniel, kami lang ni Baby ang maaasahan mo. Para sa akin, kailangan mong putulin ang lahat ng relasyon kay Arya. Nang marinig ito ay nag-alab ang galit ni Daniel. Tama, kung hindi dahil kay Arya, pag-uusapan kaya siya ng iba at muntik na siyang kasuhan. Agad niyang kinuha ang EEC para mag-draft ng pahayag na humihingi ng paumanhin sa publiko at mga advertiser, na sinasabing hindi alam ng mga artista sa ilalim ng kanyang kumpanya ang mga patakaran kaya naapektuhan ng kanilang mga aksyon ang kapaligiran ng industriya. Malinaw niyang itinutulak ang sisi kay Arya. Sinuhulan niya ang ilang network at ginamit ang kanilang mga account para maglabas ng panloob na impormasyon. Direktang inaakusahan nitong si Arya ay nagplanong bumalik noon pa man. Upang balikatin ang pananagutan at hindi bayaran ang mga pinsala, sinadya niyang itago ang katotohanan at maglagay ng inosenteng imahe na nililinlang ang lahat. Idinagdag pa niya na si Arya ay palaging nagdudulot ng gulo sa kumpanya sa mga nakaraang taon at nagkaroon ng maraming salungatan sa iba pang mga artista ng kumpanya. Hanggat nagbigay ng salita si Daniel, ang iba pang mga artista ay sasama sa mga kasinungalingan at akusahan si Arya na may titulong reyna ng pelikula sa pambubuli sa kanila. Mayroong kahit ilang audio recording na na-upload. Kakapasok ko lang sa kumpanya at wala akong alam. Araw-araw niya akong pinaplansa ng damit niya, puro designer label. Dahil ilang taon na siyang nagretiro, wala na siyang pinanggagalingan. Kita kaya dapat may nagbigay sa kanya. Pinaghihinalaan ko na siya ay kinuha. Ilang beses, nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng malalaking break, ngunit palagi niyang sinisikap na pigilan ako na kumuha ng pagkakataon. Sigurado akong nagsiselo siya dahil bata pa kami. Ilang beses niya akong sinaktan sa dance hall. Fiance daw siya ng T. O namin kaya wala akong magagawa sa kanya, kahit sabihin ko sa isang tao ang tungkol dito. Isa siyang psychopath. Nagsimulang kumalat ang napakaraming balita sa internet. Ang impormasyong ito ay nagmula sa mga tao sa loob ng Brilliant Entertainment at kumakalat sa buong internet. Ang mga taong iyon lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Ang pahayag na inilabas ng Brilliant Entertainment sa pangalan ng kumpanya, kasama ang matingkad at makulay na insider news, parang isang balde ng maruming tubig ang ibinuhos kay Arya. Habang hinihintay ng lahat ang tugon ni Arya, in-upload ng subsidiary ng Dahua Entertainment na StarArm ang interview video sa internet. Ang mga nakapanayam ay ang dalawang direktor na nakatrabaho noon ni Arya. She is a very talented actress. Kapag nag-comeback siya, I will definitely offer her a role in Nivay Show. Direktor Yaong, hindi mo ba nakita ang balita sa internet? Gaano ka panipaniwala ang balitang inilabas ng Brilliant Entertainment? Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan nila at hindi rin ako makakapag-comment dito, pero from a professional point of view, naniniwala ako sa character at quality ni Arya bilang artista. Siya ay karapat-dapat sa pag-aalaga. Masasabi kong kung wala siya, malaking kawalan ito para sa entertainment industry. Sa pagtatapos ng panayam, isang kontrata sa pagitan ng Arya at Brilliant Entertainment ang nakita. Ang sinumang may matalinong mata ay makakakita ng kontratang ito ay lubhang hindi patas kay Arya. Hindi lamang nito ibinaon ang kanyang talento, ngunit nasayang din niya ang ilang taon ng kabataan dahil dito. Kung ikukumpara sa mga malabong recording na in-upload ng Brilliant Entertainment, bilang third party, mas convincing ang interview na ipinakita ng StarArm. Bukod dito, hindi nila itinaguyod na si Arya ay nasa tama, ngunit sa halip ay hindi direktang nagmumungkahi na ang Brilliant Entertainment ay walang kakayahan bilang isang kumpanya ng entertainment.
Sa loob ng kalahating araw, 75% ng netizens ang sumuporta sa pagbabalik ni Arya sa pag-arte. Sa loob ng kalahating araw, 75% ng netizens ang sumuporta sa pagbabalik ni Arya sa pag-arte. Nalaman ng ilang insider ng Brilliant Entertainment na maling nag-akusa kay Arya. Ang sagot nila ay si Caroline ang nagturo sa kanila at hindi pa sila sinaktan ni Arya. Nang lumabas ang katotohanan, alam iyon ng lahat, si Caroline, ang may bahay na nagplano ng lahat ng ito dahil sa galit kay Arya. Bagaman, ang Brilliant Entertainment ang naging sanhi ng lahat ng hype, si Arya ay palaging isang profesional at taos-pusong aktres at hindi niya nakita ang pangangailangan na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang blog ni Caroline at ang kanyang sariling website ay nahack na nag-iiwan ng stream ng pagmumura at pag-atake ng mga mensahe. Walang hiya! Ang magnakaw ng nobyo ng isang tao at pagkatapos ay magpanggap na biktima at dinadagdagan ng asin ang sugat. Umalis ka na sa entertainment industry, hindi na namin gugustuhing makita pa ang iyong pangit na pag-arte. Joke ka. Ang mga taong katulad mo ang nagbibigay ng masamang pangalan sa iba pang mga artista. Galit na sumigaw si Caroline, I hate the Arya, at itinapon ang laptop niya. Naging malungkot ang ekspresyon ni Daniel. Kakababa lang niya ng phone kasama ang pamilya niya. Kahit na siya ang TV. O ng Brilliant Entertainment, kailangan pa rin niyang sagutin ang mga ito. Sa ganitong insidente, naapektuhan ng husto ang kumpanya at kailangan niyang magbigay ng paliwanag sa kanyang pamilya. Napagalitan siya ng walang pag-aalinlangan. Ang galit na si Daniel ay tumingin kay Caroline na masakit ang ulo. Kung nanatili siya kay Arya, matagumpay sana siyang naging miyembro ng Morrison family bilang manugang. Makipag-ugnayan pa sana siya kay Caroline kung gusto niyang magkaroon ng lihim na relasyon sa kanya at ang gulo nila ni Arya ay naiwasan at hindi rin siya napagalitan ng kanyang kuya. Sige, tumahimik ka habang tumatawag ako. Malakas na sigaw ni Daniel at dinyal ang number ni Arya. Medyo matagal nang tumunog ang tawag sa telepono, ngunit matyagang naghintay. Sa ngayon, ang tanging tao na makakaalis ng Brilliant Entertainment sa gulo na ito ay si Arya. Samantala, ginagawa ni Arya ang kanyang yoga session nang maputol siya ng isang tawag. Napatingin siya sa phone niya at nakita ang caller ID. Sumagot siya, hello. Tigilan mo na ang gulo, handa akong aminin na nagkamali ako at makipagkasundo sa iyo. Marami tayong magagandang alaala na magkasama. Handa ka bang hayaang masira ang kumpanya ko? Pagkaupo sa tabi niya, nanlaki ang mata ni Caroline nang marinig ang usapan nito. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling umamin ang pagkatalo si Daniel. Binigyan ni Daniel ng matalim na tingin si Caroline, kaya hintayin na lang niyang matapos ang tawag sa kanya ito tanungin. Ano, sa tingin mo papayag ako? Kahit kailan hindi mo ako nagustuhan, lahat ng ginawa mo ay para sa lahat ng iyong kapakanan. Ang Brilliant Entertainment na nasisira ngayon ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa inyo ni Caroline. Sagot ni Arya sa napakakalmang paraan. Pagkasabi niya noon, parang punya na dumiretso sa puso ni Daniel at pinipilipit iyon. Kailan ka naging ganito? Ikaw ay hindi. Huwag mo na akong kausapin muli ng nakaraan. Wala akong panahon para alalahanin ang nakaraan kasama ka. Makikipag-ugnayan sa iyo si Luna at ang aking abogado. Pumirma ako ng kontrata sa iyo ay dahil sa isang dahilan at isang dahilan lamang at iyon ay si Luisa. Kaya tigilan mo na ako simula ngayon, malaki ang utang ng pamilya mo sa akin. Arya, huwag kang ganyan. Pupunta ako at hahanapin ka para mapag-usapan natin ito. Kapatid niya talaga si Luisa. Noon pa man ay gusto ni Lucia si Arya. Sa kasamaang palad, siya ay nadiagnose na may sakit sa utak ng buto sa murang edad. Bago nakipagtipan si Daniel kay Arya, hinikayat niya si Arya na pumunta sa ospital para sa physical check-up. Ito pala si Arya ay isang kumpletong bone marrow match kay Luisa. Kapag naayos na ang katawan ni Luisa, maaaring magpatuloy ang proseso ng bone marrow transplant. Hindi niya talaga kayang makipagtalo kay Arya. Ngunit ibinaba na ni Arya ang tawag kaya wala siyang pagpipilian, kundi ang mabilis na kunin ang kanyang jacket at nagmamadaling lumabas. Daniel, makikipagsundo ka ba talaga kay Arya? At saka paano ako, ano ang gagawin ko? Nagtatakang tanong niya, sinubukang pigilan at balisang hinawakan si Daniel, puno ng luha ang mga mata.
Daniel, makikipagsundo ka ba talaga kay Arya? At saka paano ako, ano ang gagawin ko? Nagtatakang tanong niya, sinubukang pigilan at balisang hinawakan si Daniel, puno ng luha ang mga mata. Hayaan mo muna ako, sa totoo lang ayoko pero may sarili akong dahilan. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Ingatan mo ang sarili mo at ang bata. Hindi. Kung maglakas loob kang lumabas sa pintong ito ngayon, pupunta ako sa ospital at magpapaabort. Pinunasan ni Caroline ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Bilang isang babae, napagtanto niyang nagmamalasakit si Daniel kay Arya. Nang makitang bumubuti na ang kalagayan ni Arya, tumanggi siyang magkita sila. Huwag mong gamitin ang sanggol para takutin ako. Galit na sabi ni Daniel at umalis na. Natapos ni Arya ang kanyang yoga session at bumangon. Pawis na pawis, papasok na sana siya sa banyo nang makarinig siya ng mga yabag mula sa pinto. Allen, umuwi ka na. Mahinang sabi nito habang tumatakbo papunta sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Ngayon, mas maaga ka kaysa karaniwan. Yes, said, miss na kasi kita. As can't even wait for a second kaya umuwi agad ako para makita ka. Sabi nito sa kanya habang hinihila ang bewang ni Arya, papunta sa kanya at sabay silang bumagsak sa sofa. Walang gana niyang hinubad ang kanyang tela, habang ninanamnam ang kaakit-akit na anyo na ibinibigay ng namumula na mukha ni Arya. Charming at seductive, namumula si Arya. Sa walang dahilan, ang babaeng ito ay laging nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Nang makita siyang ganito ay hindi napigilan ni Allen na yumuko para halikan siya. Ang mga kortina di. Bagamat isa itong pribadong standalone na villa at hindi nakikita ng sinuman, hindi niya maiwasang mapahiya sa pagpapakita ng pagmamahal kapag sikat ng araw. Kaya mas gusto ni Madam ang madilim. Mapang-akit na panunukso ni Allen at tinakpan ang kanilang mga ulo ng kanyang jacket. Mas maganda ba iyon? Sa yakap nito, naramdaman niyang agad na nag-alab ang temperatura ng kanyang katawan sa ilalim ng hindi maliwanag na kapaligirang ito. Ikaw halos hindi makapagsalita si Arya. Ang mga braso nito na nasa balikat niya ay unti-unting gumagalaw sa lig niya. Pahirap ng pahirap ang kanilang paghinga. Ang unti-unting pagpapalagayang loob at pagiging malapit ay nagpatagal sa kanila. Nasinghot ni Allen ang matamis na amoy na nagmumula sa katawan ni Arya. Agad siyang napalingon at sinimulang halikan si Arya ng marahas. Allen, humiga ka sa kama di. Hinalikan na si Arya hanggang sa nanghihina na siya sa tuhod. Halos hindi siya makasandal sa dibdib nito. Kulot ang katawan niya, sobrang ganda ng mapuputi niyang legs at inaakit siya ng mga mata ng umuungol. Walang sinumang tao, kabilang si Allen ang makakalaban sa gayong kaakit-akit na tukso. Ang kamay nito na puno ng lambing na dumampi sa kanya ay nagpasiklab sa katawan ni Arya. Allen ni. Mahina at mapang-akit ang boses nito habang pumulupot ang mga braso sa liig nito at mapusok na hinahalikan. Maaari silang magpatuloy sa susunod na hakbang ngunit iginagalang nila ang mga pagpipilian ng bawat isa. Ang kanyang halik at haplos ay ikinatuwa ni Arya. Nang makita siyang nakasandal sa braso niya, marahang itinaas niya ang baba niya. Siguro napagod ka nitong mga nakaraang araw. Ang tinutukoy niya ay ang usapin ng pakikipaglaban sa Brilliant Entertainment. Niyakap siya ni Arya ng mahigpit. Buti na lang, I have Luna, Julia and most importantly, you helped me. Kaya okay lang ako. Paano mo nalaman na may ginawa ako? Bahagya siyang nagtaas ng kilay. Alam niyang ayaw niyang makialam si Arya, kaya tiniis niya ito at hindi sumalungat sa gusto nito. Kung nasangkot siya, ang Brilliant Entertainment ay hindi na umiira sa industriya ng entertainment. Ang isang hamak na tao tulad ni Daniel ay hindi man lang maikumpara kay Allen. Bukod kay Mr. Jones, sino pa ang maihalaga ng daan-daang bilyon at sino pa ang makakapagpasuko ng isang tao sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono? Nakangiting puri ni Allen. Siguradong matalino si Arya. Hindi mo ako sinisisi. Tanong niya sa mahinang boses habang nakatingin sa babaeng kalong niya. Siyempre, hindi. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Para maprotektahan nila ang reputasyon ng Brilliant Entertainment at ang kanilang sariling mga interes, gumamit sila ng mga mababang taktika. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung paano aalis sa gulo na ito. Allen, salamat talaga. Ang pinakagusto ni Arya ay ang kanyang proteksyon at paggalang.
Ang pinakagusto ni Arya ay ang kanyang proteksyon at paggalang. Kailanman nang hindi siya nagtatanong, palaging isinasaalang-alang ni Allen ang mga bagay mula sa kanyang perspective. Ang diskarte na ito ay kung paano nais ni Arya na makasama siya at sa kanilang mga puso na lumalapit sa isa't isa. Sa hinaharap, dapat mong sabihin sa akin kapag may dumating. Gagawin ko. Aalagaan ko din ang sarili ko para sa'yo. Seryosong saad ni Arya. Natagpuan ni Luna si Arya, ang pinakamahusay na abogado sa industriya, syempre si Arya ang sumaklaw sa gastos. Bagamat nagretiro na siya nitong mga nakaraang taon, hindi pa naabot ni Arya ang dulo ng linya. Abogado Chen, wala si Direk Daniel. Hinarang sila ng sekretarya ni Daniel sa pintuan, pinipigilan silang makapasok. Inaasahan ni Luna na gagamitin ni Daniel ang mga taktikang ito para pigilan sila. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Lawyer Chen at sinabing, ayos lang. Hindi naman kami nagmamadali kaya hihintayin namin siya dito. Wala siya ngayon pero sigurado siyang darating din siya mamaya. Mukhang problemado ang sekretarya at walang dahilan para yayain silang umalis, kaya ang magagawa na lang ay maghintay sa lounge area. Nagpadala ng mensahe si Luna kay Arya, tumanggi si Daniel na makipagkita sa amin. Tinawag ni Arya si Luna at sinabing, Dice, 30 minutes pa ako mula sa opisina. Huwag kang mag-alala, aayusin natin ito sa kanya ngayon. Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba niya ang tawag. May ebidensya sila na may relasyon si Daniel kay Caroline. Gumamit sila ng mga malisyosong taktika para siraan si Arya, hindi pa banggitin ang pagtatala kung paano nila pinaplanong gamitin si Arya. Gayon din ang kontratang pinirmahan nila noong taong iyon ay maraming butas. Hawak ni Arya ang kalamangan ngayon. After 20 minutes na paghihintay, biglang sumulpot si Daniel sa harap ni Luna at Lawyer Chen na ikinagulat nila. He was brimming with energy, here to settle things. Tama. Pumasok ka. Napagtanto ni Luna na may hindi tama. Mabilis siyang nagpadala ng isa pang mensahe kay Arya bago tumungo sa opisina ni Daniel kasama si Lawyer Chen. Maupo ka. Alam kong si Arya lang ang iniisip mo. Sa sobrang gulo ng kumpanya ngayon, dapat mong pahalagahan ang oras na inihanda ko para sa iyo. Naningkit ang mga mata ni Daniel. Tiwala siya sa kanyang plano dahil hiniling niya ang kanyang pangalawang kapatid na babae para sa patnubay ng maaga. Nang magsimulang magsalita si Luna, isinagawa niya ang kanyang plano. Sa tingin mo, ang pagsasabi ng mga ganyang bagay ay magpapahuli sa atin. Ang kontratang pinirmahan ni Arya sa iyo noon ay hindi lubos na patas. Sa lahat ng mga taon na iyon, labis siyang nagdusa sa kumpanya, kaya iginiit namin sa iyo. Para humingi ng tawad sa publiko kay Arya? Sure, kaya ko yan. Sabi ni Daniel, naputol si Luna. Habang nakatayo si Arya malapit sa pintuan, narinig niya ang kanyang mga salita ng malakas at malinaw. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Daniel na sobrang kumpiyansa na naging dahilan para hindi komportable si Arya. Hindi ako susuko kay Caroline. Ang relasyon namin ni Arya ay tuluyan ng natapos. Simula ngayon, puro professional na ang relasyon namin. Makatarungan man o hindi ang kanyang kontrata, ang katotohanan ay hindi pa nagtatapos ang kanyang kontrata kaya isa pa rin siyang artista sa ilalim ng Brilliant Entertainment at obligadong sumunod sa mga kaayusan ng kumpanya para sa kanya, ngunit di. Napatingin siya bigla kay Arya na nakatayo pa rin sa may pintuan. Tumayo siya at kinuha ang ilang mga dokumento sa kanyang briefcase. Gusto kong pumunta ka sa isang talk show kasama si Caroline at linawin ang iyong relasyon, upang ipakita sa buong mundo, pareho kayong nagkakasundo sa isa't isa. Ito ay isang win-win situation. Kahit i-terminate mo ang kontrata mo sa akin, what's make you think may chance ka pa sa industriya? Kaya bakit hindi natin tulungan ang isa't isa? Kailangang pilitin ni Daniel ang sarili na sabihin ang huling 4 na salita. Kung hindi, hahayaan kitang mawala ng tuluyan sa entertainment industry kahit na mahirapan ang negosyo ko. Kung hindi, hahayaan kitang mawala ng tuluyan sa entertainment industry kahit na mahirapan ang negosyo ko. Hindi akalain ni Arya na aabot sa ganito ang relasyon nila ni Daniel. Magmamahal balang araw magkaaway sa susunod. Paulit-ulit niyang tiniis ang pagiging mapagmataas nito, ngunit huwag kang maglakas loob na gamitin muli si Arya. Tumayo si Luna, hindi mo kami manipulahin. Bakit kailangang linisin ni Arya ang relasyon?
Ito ay kung ano ito, iyon ay isang katotohanan. Ang Brilliant Entertainment ay isang malignant na lugar ng trabaho. Walang problema kung gusto mong suportahan si Caroline, pero patuloy pa rin sa paggamit ng Arya ng ganito, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Welcome sa totoong mundo. Iyon ay katotohanan, pagkatapos ng lahat ng malalaking isda ay kumakain ng maliit na isda. Akala mo ba nakuha ko ang Brilliant Entertainment kung nasaan ito ngayon dahil sinuwerte ako? Arya, sabihin mo sa akin kung pumayag ka. Sinubukan ni Daniel na hikayatin si Arya na sumang-ayon sa kanya. Sinabi ni Davina Parker, ang kanyang pangalawang kapatid na babae na si Arya ay isang matalinong tao at palaging tumitimbang ng mga kalamangan at kahinaan. Hanggat sinusuportahan siya nito, hindi niya puputulin ang lahat ng relasyon sa kumpanya. Magiging lubhang kapakipakinabang sa kumpanya kung si Caroline ay maaaring magpakita kasama si Arya sa publiko. Makakatulong din ito sa muling pagtatayo ng reputasyon ni Caroline. Sa pagsusuri sa sitwasyon, hindi susuko si Daniel at susundan siya para umalis sa kumpanya. Tahimik na tumingin sa kanya si Arya, okay, I agree to it. Arya. Galit na bulalas ni Luna, nag-aalalang baka mahulog muli si Arya sa mga bitag ni Daniel. Dahil gusto mong sabay tayong sumali sa show, huwag mo akong sisihin kung may mangyari. Kailangan mo ring pag-isipang mabuti ang kahilingan ng aking abogado. Ito ang pinakadakilang kompromiso ni Arya, ayaw din niyang matapos ang laro. Pumayag man siya sa talk show, hindi ibig sabihin na susuyuin niya si Caroline. Malayo pa ang lalakbayin. CJ. Kinagat ni Daniel ang kanyang mga ngipin. Nang makaalis si Arya at ang iba pa sa kanyang opisina, nakapagpahinga na siya. Agad niyang tinawagan si Davina. Sis, pumayag si Arya. Ano ang susunod na hakbang? Susunod tayo sa plano one step at a time. Siguraduhin hindi kumikilos ng padalus-dalos si Caroline. Nabuo ang mga bagay hanggang sa puntong ito dahil sa kanyang selos kay Arya. Tandaan, kailangan mong ipakita sa labas ng mundo, nandyan ang kumpanya para suportahan si Arya. Doon lang malulutas ang iyong iskandalo sa panluloko. Huwag kang mag-alala, hindi na ako manggugulo this time. Tutulungan ko talaga si Luisa para gumaling. Worst case scenario, pipilitin niya itong ibigay ang bond maro nito para iligtas ang kapatid niya kung aalis ito. Nang lumabas ang balita, mas maraming tao sa internet ang sumuporta kay Arya. Lahat sila ay sabik na makita ang kanyang pagganap sa talk show. Ang isa ay ang dating fiance, ang isa naman ay ang may bahay, magkasamang lumalabas sa palabas, tiyak na magiging headline at aakit ng maraming atensyon mula sa media. Sa tuktok na listahan ng paghahanap ng entertainment ay tungkol sa kanila. Dinala ni Arya sina Luna at Julia sa kumpanya para sa pre-production meeting. Ang reality show ay kukunan sa ibang bansa. Si Arya at Caroline ay magkakaroon ng bawat pangkat ng mga profesional. Bago pa man, sinabi ni Arya kay Luna na ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanyang pagbabalik dahil ang kanyang kasikatan at mga tagahanga ay kailangang unti-unting maipon. Ginamit lang siya ng plano ni Daniel bilang stepping stone para kay Caroline, pero tinutulungan niya si Arya nang hindi man lang namamalayan. Si Caroline ay nasa conference room na, o mahal, hindi nakakagulat na nakarating ka sa kung saan ka ngayon, gumagamit ka ng mga tao. Sarkastikong sabi ni Caroline nang pumasok si Arya sa kwarto. Napayuko si Julia at hindi sinalubong ang tingin ni Caroline. Hindi bababa sa Arya ay ginawaran ng pinakamahusay na aktres bago, hindi tulad ng ilang mga tao na hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong iyon, ganti ni Luna. Wala namang sinabi si Arya, as an assistant, bakit ka ba concerned? Sa totoo lang, hinayaan lang ni Daniel si Arya na sumali sa production na ito dahil gusto niyang siya ang maging foil ko. Kung hindi sa kanyang status bilang isang dating bida sa pelikula, paano siya makakakuha ng ganoong kagandang proyekto? Wala namang sinabi si Arya, as an assistant, bakit ka ba concerned? Sa totoo lang, hinayaan lang ni Daniel si Arya na sumali sa production na ito dahil gusto niyang siya ang maging foil ko. Kung hindi sa kanyang status bilang isang dating bida sa pelikula, paano siya makakakuha ng ganoong kagandang proyekto? Talaga? Sorry, pero nakiusap si Daniel na tanggapin ko ang production na ito. Pumunta si Arya sa kabilang side ng kwarto at umupo. Minsan, okay lang na huwag masyadong magsabi. Walang nakakaalam kung ano ang hinaharap.
Pareho kaming pinirmahan ng iisang kumpanya. Kapag nagtatrabaho ako, hindi kita kailangang makita. Ingatan mo ang iyong mga salita kapag nagsasalita ka. Lumiwanag ang mga mata ni Luna at Julia nang makita nila ang pagiging dominante ni Arya. Tama ang naging desisyon nila sa pagsuporta kay Arya, hindi na siya katulad ng dati na mahiyain. Hindi na siya muling mabubuli ni Daniel at Caroline. Isang foil? Masyado silang nag-iisip. Ang kanilang pag-uusap sa conference room ay kumalat na parang apoy sa buong kumpanya. Ang mga empleyado ay may kanya-kanyang opinyon at pinag-uusapan sa kanilang mga sarili na si Arya ay dapat mayroong isang tao upang suportahan siya. Kung hindi, paano niya hayagang ipapahiya si Caroline ng ganoon? Bigla, lahat ay sinusubukang hulaan kung sino ang babaeng lead sa reality show na ito. Dumalo rin ang ilan sa mas mataas na pamamahala ng kumpanya, nagsimula ang pulong. Dinala ng pangkat ng palabas ang kanilang mga plano sa mesa. Napatingin si Daniel kina Arya at Caroline na nakaupo sa magkabilang gilid ng conference table. Ang kanilang potensyal ay kapareho ng tubig at apoy. Si Caroline ay nasa isang dehado na binansagan bilang mistress. Iyon ay isang katotohanang hindi mababago ni Daniel, anuman ang gawin niya para protektahan siya. Aalis kami bukas at 1 linggo ang shooting. Mangyaring tingnan ng lahat ang iskediul ng paggawa ng pelikula at ipaalam sa amin ng maaga kung mayroon kang anumang mga katanungan. Binigyan niya ng makahulugang tingin si Arya. Sana lahat ng nandito ay maging maayos sa kanilang nakatalagang tungkulin upang lubos na makipagtulungan sa mga tauhan ng pelikula at hindi magdulot ng gulo sa kumpanya. Daniel, Direk Daniel, dapat bantayan mong mabuti ang isang tao. Kung hindi dahil sa kanya, hindi malalagay sa ganoong sitwasyon ang kumpanya, sabi ni Caroline na may pagtatalo. Hindi nagdalawang isip si Caroline sa panliligaw kay Daniel sa publiko. Bagkus, natatakot siya na hindi alam ng iba ang lawak ng kanilang relasyon. Lubhang natuwa si Caroline sa sarili na para bang natapakan niya si Arya. Tama si Caroline. Simula bukas, dapat sundin ng lahat ang mga iskediul na inayos ng crew ng paggawa ng pelikula. Walang hindi ka nais-nais na mangyayari. Ang layunin ng pagsasapelikula na ito ay hayaang maging kakaiba si Caroline. Naiintindihan mo ba, Arya? He is insinuating the filming is purely to support Caroline, while Arya is just to pawn. Sumandal si Caroline sa upuan at bumuntong hininga. Aba, ano sasabihin ko? Ako ang artista sa aming kumpanya na may pinakamaraming potensyal pagkatapos ng lahat. Kaswal na tumingin sa kanilang dalawa si Arya, I don't get it. Hinamon niya sila. Arya. Habang sumisigaw si Daniel, tumayo si Arya, I don't think I need to listen to anymore. Hindi ko gustong sumali sa reality show na ito. Mas alam mo iyon kaysa sa akin at gusto mong tulungan ko siya ng walang kondisyon. Mangarap ka. Patuloy ni Arya habang ang kanyang mga salita ay nakapalibot sa conference room. Nagulat ang lahat ng nasa conference room sa kanyang kahanga-hangang aura. Ang lakas ng loob mong magsalita kay Daniel ng ganyan. Sumigaw si Caroline dahil sa galit, nakalimutang formal na kausap niya si Daniel. Nag-withdraw ako. Maaari kang pumunta at ikaw mismo ang mag-film. Akmang aalis na si Arya, mabilis na humakbang si Daniel mula sa pag-alis, kung may reklamo. Hindi na kailangang maging mahirap. So sa iyo, madali akong mabuli? Ibinato mo na ang lahat ng uri ng maruming tubig, napag-isipan mo na ba ang aking nararamdaman? Daniel Parker, hindi na ako yung taong dati. Huwag kang umasa na makikinig ako sa lahat ng sasabihin mo. Kung gusto niyang maging isang babaeng lead, then by all means kaya niya. Kahit sa kanya umikot ang buong mundo, ako, si Arya Morrison, hindi. So sa iyo, madali akong mabuli? Ibinato mo na ang lahat ng uri ng maruming tubig, napag-isipan mo na ba ang aking nararamdaman? Daniel Parker, hindi na ako yung taong dati. Huwag kang umasa na makikinig ako sa lahat ng sasabihin mo. Kung gusto niyang maging isang babaeng lead, then by all means kaya niya. Kahit sa kanya umikot ang buong mundo, ako, si Arya Morrison, hindi. Mariin na ikinuyom ni Luna ang kanyang mga kamao. Ito na ngayon ang totoong Arya. Napatulala si Julia sa gilid. Alam lang ni Caroline kung paano kumilos ng may katuwaan at umasa sa pagmamahal ni Daniel, samantalang si Arya ay kaakit-akit. Bawat salitang binibitawan niya pareho silang walang imik.
Kung pareho tayong nasa production, alam ng lahat kung sino ang susuportahan mo. Kung gusto mo siyang suportahan, sige. Hindi ko na itutuloy ang mga kalokohan mo. Ikaw. Inihakbang ni Caroline ang kanyang mga paa sa galit, tinitigan ng masama si Arya. Wala siyang magawa kay Arya dahil napakaraming tao dito. Si Arya ay nasa ganap na kontrol sa sitwasyon. Napakalamig at mayabang ng ekspresyon ni Arya. Mas matalas pa sa kutsilyo ang bawat salitang sinabi niya. Ang babaeng ito ay hindi na ang babaeng nagsakripisyo ng kahit ano para sa kanya. Nakaramdam ng matinding pagkawala si Daniel. Sige, pangalanan mo ang mga kondisyon mo. Maaari mong pamunuan ang palabas at aayusin ko ito ng naaayon. Daniel. Galit na hinawakan ni Caroline ang braso niya. Itinulak ni Daniel ang kanyang kamay, tumingin sa lahat ng nasa meeting room at sinabing, kung walang pagtutol, tapos na ang pulong. Nang matapos siyang magsalita ay agad na lumabas ng meeting room si Arya nang hindi lumilingon. Napasulyap lang si Daniel sa kanyang likuran. Noon niya napagtanto, nagbago na si Arya. Hindi lang siya hindi na niya nagawang manipulahin, siya ay naging napaka-incomprehensive. Nang makaalis na ang lahat, umupo si Caroline sa upuan at nawala ng galit, nagsisisi ka sa iyong pinili. Akala mo hindi ko alam ang gusto mo. Paulit-ulit mong sinasabi na ginagawa mo ang lahat para sa akin, ngunit hindi mo nakakalimutan si Arya. Nag-i-exist pa ba ako sa puso mo? Tumahimik ka. Naramdaman ni Daniel ang matinding pananakit ng ulo. Inihagis niya sa mesa ang iskedul ng paggawa ng pelikula. Kung hindi tayo magtatagumpay sa pagkakataong ito, hindi ka na magiging movie queen. Kapag nangyari iyon, huwag kang lalapit na umiiyak sa akin. Sinisigawan niya si Caroline sa unang pagkakataon. Daniel, nagbago ka na talaga. Hindi mo ako ginagamit sa ganitong paraan. Malungkot siyang umiyak habang nakatakip ang mga kamay sa bibig.